Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang drugs overall effectivity. So, mga kasabong, sa lahat po ng ating mga ginagamit na gamot sa ating mga pansabong, ay mayroon po tayong tinatawag na efficacy or effectivity. Mayroon ding tinatawag na formulation. Ayan. So, mga kasabong, mayroong formulations, mayroong indications, mayroong dosage and administrations, mayroong side effect, mayroong contra-indications, mayroong withdrawal period, at saka mayroong storage condition. Bakit kaya gusto kong ipaalam sa inyo? Kasi po mga kasabong, lahat po ng mga gamot na ginagamit natin ay mga magaganda yan. Nagbari lang po yan doon sa paano ninyong gamitin. Kaya nga i-take up natin ito. Itong nalalaman natin po mga kasabong ay galing pa po sa Philadelphia po ito nung umatin ako ng seminars. So, iano ko sa inyo. Napaka laki pong halaga ng isang na dapat nating malaman sa isang gamot kung paano gamitin. Drugs overall effectivity. Punta tayo sa formulation. Ano ang formulation? Formula. Ano ang nakapaloob ng mga ingredients sa gamot? Sa gamot ng ating mga manok pansabong. Kailangan malaman nyo rin. Dahil baka nag-induce kayo ng painom na tableta tapos nagturok kayo, the same lang pala yung formulation. The same lang pala yung kanyang ingredients. So, ang tendency niyan, baka masubrahan o baka sayang lang din yung pira ninyo dahil nga iisa lang pala ang gamot na yan. Vitamins lang palang parehos yan. Kaya kailangan malaman nyo rin para at least walang sayang. Ayan. So, puntahan natin ang indication. Ang indication po, ito po ay para saan ang gamot na yan. Like for instance, like, kamukha nito, caffeine and ginseng para, of course, para sa kuwan. Mag-off ang manok, pampapukaw, ganun po. Para saan ang gamot na yan? Vitamins ba yan? Para sa sakit ba yan? O para sa steroid ba yan? Yun po ang indikasyon. Yan sa number 2, indikasyon. Punta tayo sa dosage plus administration. Pag sinabing dosage, gaano kadami ang ibibigay mong gamot sa manok? It's either turok, it's either ipainom, it's either i-drops mo. We're talking about ml, we're talking about the drops. Mayroon na po yan nakalagay sa mga gamot. Kahit anong klaseng gamot, ang gagamitin natin, mayroong dosage. Sundin ninyo mga kasabong ang dosage. Kasi nga, ang efficacy ay nandyan po sa pagsunod sa gamot. Kasi studied na po yan ng mga veterinary na ganyan ang efficacy niya. Sundin, pag sinabing 7 days ang painom, 7 days. Pag sinabing 3 days, 3 days lang din. Ganun po ang dosage. Ang pag-administer, mayroong hapon, mayroong gabi, mayroon ding madaling araw. Ayan. Yan po ang dosage plus administration. So, punta tayo sa side effect. Once mga kasabong nasubrahan sa bials ang manok mo, may side effect. Once mga kasabong inindusan mo ito, masisira ang liver na inyong manok, that's the side effect. Ayan. Ganon po yan. It will cause your fighting cocks na mag-dehydrates,
na mawawala yung gana sa pagkain just because may side effect. Kaya basahin nyo rin. Contraindication. Pag sinabing contraindication, kontra. Pagka nagbigay kayo ng gamot tapos hindi sila magkaparehos, contraindication. Ang sinabi niyan, sensitive, hypersensitivity. Sensitive sila sa isa't isa. Kailangan yung gamot na i-induce mo, babasahin mo rin. Baka kontra yan sa isang gamot na ibibigay mo. Ayan po. That's contraindication. Pag sinabing withdrawal period, number 6 withdrawal period, ibig sabihin, like for instance, pag sinabi nga 7 days lang po, 7 days lang po, withdrawal period yan. Pag sinabi 3 days lang, 3 days lang. Huwag nyo nang gawin 7 days, yung 3 days. Ganun po yung withdrawal period. Ayan po. Pagka sa storage, okay, punta tayo sa storage condition. Mga kasabong, marami akong mga kasama rin na magsasabong na gumagamit sila ng mga turok nila na hindi ko maintindihan kung bakit itatapon lang din o lalagay lang din dyan pagkatapos gamitin. Ayan. So sa storage condition po mga kasabong, like for instance, magsasabi yung gamot na store in a dry place or dark place below 25 degrees Celsius. Ayan. And then do not freeze. Ayan. So ang gamot, pagtapos ng gamitin, nilagay rin din sa tabi. Yung ambience ng Pilipinas po that is 34 degrees. So, ano mangyari? Mataas yung degrees Celsius sa labas. So, hindi mo nilagay doon sa dark place. So, wala ng efficacy ang gamot ninyo. Ganun po yan. So, pag sinabing do not freeze, tapos nilagay nyo rin sa refrigerator, mas lalong walang efficacy ang gamot. Tandaan ninyo mga kasabong, ang storage condition, huwag nyo po talagang i-take for granted lahat yan. Kasi baka pag nagpainom kayo, hindi nyo binasa yan, sobrang init, nasa labas lang, mga kasabong, nahahanginan lang po ang gamot, nawawala na yung efficacy ng gamot. Tandaan nyo yan mga kasabong. So kaya, napakahalaga po ang drugs overall effectivity. Effective lang yan kung maganda or alinsunod po sa gamot na binili ninyo. Kung ano yung formulation, indikasyon, dosage, and administration, side effect, kailangan alamin ninyo para hindi rin masira yung manok ninyo. Contraindication, withdrawal period, kailan ninyo palitan, and then the storage condition. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscribers, yung mga followers natin. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo or mag-follow kayo dahil yung ating tinalakay ngayon ay galing pa yan sa Philadelphia, USA noong ako'y nag-seminar doon. Marami pong salamat sa inyo.